ay magbigay muna ako ng point of view o pananaw kung ano nga ba ang Tibag at Santa Cruzan. So ang Tibag at Santa Cruzan ay dalawang tradisyonal na Pilipinong pagdiriwang. Ang Tibag ay isang pagtitipon o aktibidad kung saan ang mga tao ay nagtitipon o nagtutulungan sa pagsasaka o pagtatanim at pagsasaka. Samantalang ang Santa Cruzan naman ay isang relihiyosong prosesyon na ginaganap tuwing buwan ng Mayo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Flores de Mayo. Kaya maaari natin sabihin ng madaling kahulugan nito ay isang tradisyon o kaganapan sa kultura ng Pilipinas. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin namin ni Binibining Jamaica ang tungkol sa Tibag. Ano nga ba ang Tibag? Ang Tibag ay isang dulang nagpapakita ng debosyon sa banal na krus. Ito ay madalas itinatanggal tuwing buwan ng Mayo. Ang pagtatanghal na ito ay di nangangailangan ng entablado dahil ito ay itinatanghal sa lansangan lamang at ang mga manunood nito ay yung mga taong madadaanan at mga naninirahan doon. Tradisyonal pa rin ang ganitong pagtatanghal sa mga Katagalugan at mga Bicolano. So ang tema dito ay nagpapatungkol sa paghahanap ng krus na kinamatayan ni Jesus. So ang istorya din dito ay tungkol sa paghahanap ng krus. Yung krus ay nakabaon siya or nakatago siya sa alinman sa tatlong tumpok ng lupa. Pagkatapos ay hahanapin ito ni Santa Helena kasama si Constantine, ang kanyang anak, at ang tatlong sundalo. Magsisimula ang paghahanap nito sa araw mismo ng bisperas ng pista, alas 3 ng hapon. Pagkatapos ay magsisimula sila sa paghahanap galing sa kanilang bahay patungo sa lansangan, patuloy hanggang makarating sila sa kinaparoroonan ng krus. So unang gagawin nila ay magbubungkal sila or maghuhukay sila ng dalawang tumpok ng lupa. Ngunit hindi nila doon makikita yung krus. Sa pangatlong tumpok, doon pa nila makikita ang krus. Pagkatapos na nilang makita yung krus, ay magkakaroon ng maiksing kasiyahan sapagkat nakita na nila yung kanilang nais na makita. Pagkatapos ng prosesyon ay pupunta sila sa simbahan kung saan may naghihintay na isang pare na siyang magmumuna sa misa upang sinyales na patapos na ang pagtatanghal. Ano nga ba ang kahulugan ng timbang? Ang timbang ay nangangahulugang pag-iba o pagsira sa tatlong tumpok ng lupa upang mahanap ang krus. Sumako naman tayo sa Santa Cruzan. Ang Santa Cruzan ay mula sa salitang Kastilang banal na krus ay isang ritual na regular na magtatanghal na nilao sa huling araw ng Flores de Mayo. Ito ay binibigyan ng parangal sa paghahanap ng tunay na krus ni Santa Elena ng Constantinople. Nakaugat ito sa konsepto ng Santa Cruz o banal na krus sa nananagisag ng Kristiyano. Ito ay ang kahoy na pinagpakuan ni Jesus at pinakatampok na sagisag ng Kristyanismo. Sa Santa Cruzan ngayon, may mga tinatawag na sagala. Ang sagala ay mula sa Espanyol ng sagala. O ang mga dalaga ay binibihilisan ng tela ng reyna. Bagaman, pinakatampok ang Reyna Elena na karaniwang may damit na puti, may korona, may hawak na munting krus at may consorting Constantinople. At dagdag pa riyan, ang Santa Cruzan ay isang sagradong gawain na panrelihiyosong ginagawa ng mga Katoliko. Ginagawa ito kung saan nagproposisyon ang mga tao at kasabay noon ang pagdarasal. Subalit, ang nakakalungkot sa henerasyon lang natin ngayon ay hindi na mas nabibigyan ng kabuluhan kung ano talaga yung kahulugan ng Santa Cruzan sapagkat yung parang nasa isip ng mga tao ay yung pabungahan na lang ng mga kasuotan at pagandahan ng mga kalahok sa Santa Cruzan. Kung kaya pinapaalala ng mga parokyano sa bawat simbahan na pahalaga natin ang tunay na essence ng Santa Cruzan.
sapagkat ang Santa Cruzan ay hindi kailangang magarbo. Lagi sana nating alalahanin ang totoong mensahe nito. Sa huli, ang pagpapakita ng panata sa Diyos ay wala sa siling, karistan at garbo. Ngunit ito'y nasa puso.